Suzuki Raider 150, ang problema ng motor ay voltage drop down. No? Every time na magre-rev si sir, imbis pataas yung kanyang voltahe, pababa. So, ang sukat ng kanyang battery ay 12.9 yan. Pero kapag gumaandar yan, bumababa siya, pupunta siya sa 12.8, 12.6. So, baliktad. Pero ang motor na to, naka full wave na. Tapos, ang nakalagay sa kanyang pailaw ay, ito, itong night reaper na to. So, ayan, itong dalawa. Ilang watts to, boss? 40. 40 watts na per bulb, no? So, 80 watts. Tapos, naka LED headlight. So, yun lang naman ang nakalagay, tsaka walang horns. So, may horn ba to? Wala, no? Nasa ilalim. Meron din. May loud horn din siya. So, yun. Yun ang nakalagay sa kanya. Pero, dapat hindi ganon. Kasi naka full wave na siya, dapat magiging maganda na at stable na yung charging niya. Ang ginawa dito, nirewind yung kanyang stator. Stator coil niya, nirewind na raw kasi nasira na before. Tapos, nirewind. Tapos, dating naka full wave, hindi full wave lang. Ang nangyari ganun na. So, ang problema nito, kaya minsan humihinto-hinto, nagkukulang na sa kuryente papunta sa kanyang CDI para paandarin yung motor. So, yun ang check natin ngayon mga ka-workshop. Kulay yellow, kaya itong kulay white na may red. So, sukatin nyo yan kung gamit yung test light, sukatin nyo siya, kailangan ilaw siya sa parehas, no? Pag silang dalawa pinagdikit mo. So, ayan, malakas ang ilaw. So, kailangan naman hindi siya iilaw sa body ground. So, ayan, wala siyang ilaw sa body ground. Tapos, sukatin natin kanyang voltage reading. So, output reading niya. Naabot siya ng 21 volts. So, ibig sabihin, okay pa naman to. Kaya lang, hindi na ganun kataas. No? Hindi na umabot ng 28. Pero pwede siya. Okay pa to. Ngayon, test natin dyan yung kanyang rectifier regulator. Sunod natin yung rectifier regulator niya. So, nakalihuwa naman siya. Hindi ko lihuwa regulator. Pero, check natin siya kung tama yun pagkaka-wiring nito. Tapos, ihihinang natin. Hindi na natin padadaanin sa sakit. Direct tayo sa hinang. Kasi may loose contact. So, magkakaroon pa ng problema na maaari masunog tong kanyang sakit. So, diretso natin to. So, yun, iinang lang natin. Tapos, i-check natin ulit mga ka-workshop kung anong ilalabas na voltage reading nito papunta sa battery. So, yun mga ka-workshop, chinek natin yung buong wiring niya. Kaya ko siya inopen dahil dito yung kulay red, walang connectivity papunta sa battery. So, ayan. Subukan natin, pakita natin sa inyo. Lagay natin ito sa ground. Tapos, susukatin natin yung kulay red. Kasi dapat yung kulay red, kahit nakapatay yung ignition key, dapat iilaw yan. So, tingnan nyo. So, wala siyang ilaw. Ibig sabihin, walang positive na dumadaloy dito sa kulay red. Yan. Ngayon, kaya binulatlat ko. Checkin ko yung line na to dahil baka naputol, di ba? Yun ang papasok kasi sa isip mo kasi nga wala siyang ilaw or walang positive na dumadaloy. Kaya hanapin mo yan red na yan. Ngayon, nung binuksan ko siya, chinek ko na, tinanggal ko na lahat, nakita ko to. Yan. May mga connection dito. So, etong isa, tinanggal ko na ground to. So, tsaka itong kanyang nakakabit sa accessory yan. So, ito yan, 4. So, ayan, nakaganyan siya. Ngayon, yung una nag-full wave nito, matalino. No? Ang ginawa niya, ayaw niyang ipakopya yung gawa niya or pang nagka-problema, ayaw niyang ipa-DIY sa may-ari. Ang problema, yung nga nagka-problema to, nasira yung regulator, pinalitan niya yun ng bago ng may-ari. So, ni Sir, yan. Ito yung bagong pinalitan. Kapapalit lang, bagong-bago. Ngayon, syempre, plug and play, color code, ilalagay mo lang dyan. Ang siste, hindi nga mag-charge kasi nga, walang kuryente sa red. So, walang pupuntang charging papunta sa battery. So, dito yon. So, ang ginawa ng unang gumawa nito, yung kulay white na may stripe na red, nilagay niya sa pure red. So, yun, trick na yon. Yun ang trick na ginawa niya. Pero yung iba, yung the rest,
Yung kulay yellow, nasa yellow. Yung kulay black na may kulay white, may trick din siyang ginawa. Ayan, ibang wire din nilagay niya. Etong wire na to, itong kulay black na may yellow, sa iba to nakakonect. Kung color coding ka, magkakamali ka na. So, yan. Kaya, sa mga magdi-DIY, lalo na nagpa-full wave kayo or nagpa-rewire kayo sa ibang wiring, sa ibang electrician, check nyo mabuti yung wiring niya kung i-DIY nyo, balatan nyo yung lahat ng ginawa niya. Check nyo isa-isa. Ayan. Yung magamit siya ng magkabaligtad na color code na wire para malito ka. Kasi itong kulay ground, yung ground, dapat yan, white na may stripe na, black na may stripe na white. Pero dito ang ginamit niya, yung nakalagay sa, nakalagay ito sa ignition coil. Itong black na may stripe na yellow. Sa ignition coil yan. Kaya pag nakita mo ito, black na may stripe na yellow, hanapin mo sa wire, di ba, magkakamali ka na, masunog pa at marami pa masisira sa motor mo. Tapos ito, yung kulay red na dapat positive, nilagay niya sa charging line. So, white na may stripe na red. Na nilagay niya. Tapos binalutan niya yan. Tapos yung yellow, yellow lang ang tama. Tapos itong kulay white, yung dapat na nasa charging line, nilagay niya naman sa positive. Papunta sa battery. So, papakita ko sa inyo. Ayan. Yung kulay red na yan, tinalupan ko dito. Ayan, talap natin. Tingnan nyo yung ilaw yan. Ayan. So, ayan ang nakadirekta sa battery. Itong kulay white na may itong kulay white. Ayan. Ayan, kulay white. So, ayan. So, kaya, nagkamali dito ng pagpapalit ng rectifier regulator. Sana lang hindi nasira yung kanyang rectifier regulator. Tapos, magaling din yung electrician, no? Ayaw niyang ipakopya yung gawa niya. Mabuti na lang. Dito sa atin dala ni Sir. Kaya, naturuan ko na rin si Sir. Yun. Kung sakaling mangyari ulit ito, alam na ni Sir kung ano ang dapat gawin. Kasi si Sir marunong naman mag-test, kanya lang continuity lang. So ngayon nakita ni Sir yung status ng kanyang wiring. Pwede niya nang siya na lang ang gumawa nito, no? So yun, binabahagi natin. So kaya pag gumagawa tayo nito, minsan kinikwento rin natin kay sa mga customer kung anong problema ng motor, anong sira ng wiring, para kung sakaling ang gusto nila makatipid at kaya naman nila i-wiring, sila na lang kaya na nilang gawin tulad nito. So yun. Kaya lang, ang buti na lang ang nangyari, hindi dito nagkaroon ng problema. Kasi maaari masunog ang stator mo, maaari masunog yung stator coil mo, at pasalamat na lang tayo, hindi talaga nangyari yan. So re-rewire natin to. So, kung ano yung pagkakalagay nito, at least alam na naman ni Sir kung paano. So, yun. Okay, mga ka-workshop. Yun ang iingatan nyo ha, sa mga, lalo-lalo na yung mga nag-home service. Ayan ang mga electrician na hindi nagtuturo, yung mga nag-home service kasi ayaw nilang ipakopya yung gawa nila. Kinopya lang rin naman nila yung sa YouTube. So, yan. Kaya magtitiwala kayo sa mga electrician ng motor nyo dahil napakahirap po pagdating sa wiring. Maaring masunog ang buong motor mo kapag balibaligtad yung wire. No, yan mga ka-workshop. Yun ang iingatan natin. Bali na tayong gumastos ng malaki. Basta tama at hindi ka ililigaw ng gumagawa ng motor mo. So, yung mga ka-workshop. So, ayusin ko lang to, then testing na natin yung charging nito. So, okay na mga ka-workshop, na itama na natin yung bawat color code niya sa dapat niyang kalagyan. Yung color green sa ground or sa black na may stripe na white. Yung color red sa kulay red or positive. Color yellow sa charging or sa dati niyang lighting coil. Kulay yellow rin yung kulay white sa kulay white charging. Yung kulay black sa accessory or kulay orange, stop nyo sa kulay orange. So, yun. Itetest na natin itong mga ka-workshop. Tingnan natin kung maayos na mag-charge yung kanyang charging system papunta sa battery. So, paandarin lang natin yung motor mga ka-workshop. So, testing na natin mga ka-workshop. Umaandar na yung kanyang motor. Kanina, umaandar to 12.9 lang. Kung makikita nyo sa unang video. Ngayon, umaandar siya, naka-idling 13.6.8. Mas tumataas pa siya dahil nakakargahan na yung battery niya. Aabot yan hanggang 14. So, pag nirev natin, so, yan, naabot na siya ng 14.3, 14.2. So, tataas pa yan kasi magcha-charge yung battery niya. Kasi dati, hindi ito nalalagyan ng charging. Kaya ngayon, okay na, maayos na yung charging niya. Naayos na natin yung wiring, kaya okay na ulit to. Hindi na titirikan si Sir na daan or magbibilin yung kanyang mga ilaw. So, yan, okay na. So, ulitin ko, yun. Full wave mga ka-workshop, ang full wave na ginagawa natin o yung pagpapalakas ng charging, wala itong kinalaman kung sa mga accessory na nilalagay mo.
Ang naitutulong niya lang sa yung motor ay yun, palakasin ang nawawalang kuryente mula sa battery. So, yun. Kapag may mga auxiliary light ka na in-install, syempre, iba rin procedure nyo. May pamamaraan ng pagwawiring doon, tamang pagwawiring, para maging maayos yung kuryenteng dadaloy sa kanila or yung current na dadaloy para sa auxiliary lights or sa mga horn na nilalagay sa motor. So, yung mga ka-workshop, okay na yun. Kanyang Raider. So, ayan si Sir. So, taga Gentry yan. So, Sir, okay na? Ayan. Okay na si Sir. So, ayos na. Thank you for watching. Subscribe.